pala 'to kailangan. So I'd rather just sell this and, make money out of it instead na, ay, sayang, maganda naman siya, and then over time parang masisira na lang pala siya because hinayaan mo lang siya do'n. Siguro magsi-segue ako kasi what you are doing, marami kang mga side gig, pumupunta ka ng mga suppliers mo to get your stuff, rini-research mo, lady rider ka, na model pa ng helmet, pero you're still a reporter and meron kang beautiful daughter. Paano mo nagagawa lahat yun? Kasi busy ang maging reporter eh. Minsan nga walang holiday sa ganun. Pero how do you manage that? Alam mo, this is something na alam naman nating lahat, pero hindi siguro lahat na-apply. It's common knowledge, time management. Alam mo, mahirap pa kasi my schedule is really very, very erratic. Na I work sa field, I also work sa studio, tapos nito nga may mga side gigs pa ako, and syempre, I have duties to fulfill as a mother, tapos nagra-ride pa nga ako. Kailangan talaga marunong ka mag-budget ng time mo. And sometimes, Neil, medyo guilty rin ako minsan eh. Na parang minsan, na-over ako sa kakanood ng Netflix. Pero nandun lagi yung parang you should keep yourself reminded na, oy, meron kang kailangan gawin. Na parang ito yung mga kailangan mo. Kaya yung mga ganong mga times naman, they're not very often na parang, ay no, derail na ako dito sa oras. So of course, there are times na dapat talaga ma-enjoy mo rin yung sarili mo, no? So, nandyan yung medyo napasobra ka, napahaba ng konti yung ride mo, napatagal ka dun sa isang lugar because you enjoyed it so much there, napa-series ka because napakaganda ng pinapanood mo. But then you should always have the time management skills na alam mo dapat which things you should prioritize para lahat yan ma-accomplish mo. And dapat marunong ka talaga mag-multitask. That's something talaga na dapat marunong ka. Kasi if you're able to combine time management and then multitasking, you will be surprised about how much things you can do in a day. Na ang dami mo palang pwedeng magawa sa isang araw, na pwede ka palang nagtatrabaho ka full-time pero meron ka palang ibang mga side gigs na pwede ka rin palang kumita. And at the end of the day, when you retire, pag manonood ka na, papahinga ka na, manonood ka ng motorcycle vlogs, may isip mo, ay, this day is really very fulfilling because you added money to your bank account, 'di ba? So yun, nakakatuwa lang. Yeah, hindi naman sa magde-deprive ka na o bawal mag-Netflix, bawal mag-YouTube. Siyempre kailangan mo 'yun kasi kailangan maano rin yung mind mo eh, ma-relax eh at magkaroon ka ng creativity din. Yung mahirap kasi is nasosobrahan yung oras na parang dapat one episode lang sa Netflix. Tapos biglang, uy, cliffhanger yung episode, panoorin ko yung second. Tapos cliffhanger ulit. So, any practical advice na ginagawa mo, syempre, sabi mo nga, time management, pero how do you battle that? Or ano yung guardrails mo para, sige, isang episode lang ng Netflix or etong oras lang. Tapos next, another important task naman. Anong ginagawa mo doon? Kailangan lang talaga, Neil, meron ka talagang discipline eh, no? That is something na dapat talaga i-practice mo. Na dapat nandiyan yung conscientious effort na kailangan ko na talagang mag-stop because pag hindi pa ako nag-stop, ito yung mga things na hindi ko magagawa. Or kapag kahinabaan ko ng ganito yung tulog ko, na oversleeping na, hindi ko magagawa itong mga things that I need to do na kailangan ma-accomplish. Alam mo, so sorry nila, this is really off topic, pero gusto ko lang i-share. Meron rin kasi akong isang video recently na shinare ko yung isang thing about me traveling. Kasi yung mga nakasubaybay dun sa mga vlogs ko, you will see me traveling. So parang nakikita ko kasi yung mga reels na sinasabi na parang, there's this one member of the family na lagi siyang lumalabas pero wala na siyang pera. But you always see that member of the family flying, going abroad, nagve-vacation. Alam mo, meron akong isang vlog na sinabi ko na how you could travel without spending your savings.
alam mo possible kasi ang ginagawa ko, I gave very practical tips like for example, you cut back on your expensive coffee. Marami sa atin guilty diyan, 'di ba? And you'll be surprised if it's 200 pesos a day, you drink that every day to work, that's 1,000 pesos. In 1 month, that's already 4,000. Tama ba yung computation ko? 2,468. Tama. 4,000 pesos savings. And then, sabi ko, there's money lying around your house. Isa rin yan sa mga things. Like, for example, we have double cell phones, we have triple helmets, we have mga 2 TVs, pero isa lang naman yung ginagamit natin. We have, di ba, mga ilang cellphones, pero isa lang naman talaga yung practical to use because that's what you used often. Maraming mga things na pwede nating mga masell. And I'm that kind of person na, syempre may mga things na ipamimigay mo because alam mo kailangan to ng isang tao. But then there are also things that you could sell. Like for example, things na nabili mo. Syempre ako rin naman, may mga things naman din ako na may mga impulse buys. May mga impulse buys din ako na parang, ay, nabili ko, hindi ko na pala to kailangan. So I'd rather just sell this and make money out of it. Instead na, sayang, maganda naman siya. And then, over time, parang masisira na lang pala siya because hinayaan mo lang siya doon. Like, now, I'm planning this trip with my daughter because it's vacation. I'm really decluttering. Alam mo, dami natin nakikita na ganyan. Parang decluttering. Magugulat ka. Alam mo ngayon, ginagawa ko, binabudget ko na parang eto, yung pag nabenta ko itong mga ganito, eto yung pocket money ng daughter ko. Like, I sell some of her stuff that she's not using anymore. Like, for example, yung bag niya na it's still in good condition, but it's too pambata na yung style for her because she's getting older and her style changes na alam ko pag tumungtong siya na ganitong grade hindi niya na to gagamitin because she would want something na mas simple, wala na yung mga cute na mga characters, diba? So I'd sell it. So sabi ko sa daughter ko, and ito rin siguro yung maganda rin na you pass on to your children the values that you want them to learn. And one of the things that I want her to learn is to have that financial independence na dapat at this age, ma-realize mo yung value ng money. Kaya sabi ko sa kanya, oh anak, are we gonna sell this? Tapos sasabihin niya, oh sige mom, because I'm not using it anymore, you can sell it. And then I tell her na whatever money you get from this sale, ako muna yung nagbebenta siya because she's too young to sell. If I'm able to sell this, all of these, pocket money mo na. Parang ganun ako. And then, ito, pag nakasave ako ng coffee meal for like this, how many days leading to the trip, eto na yung pambabayad natin ng airport tax. That's how I work. Na parang kailangan talaga you find ways para maka-save ka, you find ways how to earn. Kasi ano mo, sobra, happy rin ako dun sa mga feedback kasi kinukwento, yung mga nag-comment doon, parang sinasabi na, oo nga, no? Even my office mates and my friends would tell me, alam mo, tama ka dyan, bawasan ko nga yung kape ko para makapunta naman ako ng or makabili ako ng handbag, pagpunta ko ng Europe, yan. So, that's also one thing that I want to share sa mga viewers. You find things around your house that you still find value and you can resell. Yan. Yeah. I'm sure maraming nakakalat na kayamanan na pala. Kasi minsan, to some people baka may sentimentality. Oh, ito yung item ko, binigay na sa akin ni ex. Kung ex mo, benta mo na. Di ba? Pero di ba marami tayong ganyan? Siguro ikaw ba, I'm not sure, no? Pero baka minsan may mga trip ka na impulse buy ka because ang ganda naman ito, bibilin ko na to, di ba? Tapos pag uwi mo from your trip or kahit lang galing sa mall, hindi pala. Hindi mo na gusto. Hindi mo na gusto, parang ang ganda pala, tapos ngayon ayaw mo na. Or di ba meron yung parang mga na-fit mo lang once or twice, sabi ko, may isip mo, parang hindi pala to yung gusto ko. You want something else. So, you just, sell those things na hindi mo naman nagagamit, di ba? While it still has value. Kasi later on, baka wala na. Like for example, bags. Kasi dati, bumili ako ng mga bags. Tapos, napagpatong-patong ko because hindi ko sila natabi ng maayos. Tapos, parang nag-color transfer. So, sabi ko, sayang, kung nabenta ko sana, even just like for maybe 1,000 pesos and 500 pesos, kumita pa ako, di ba? So, yun yung mga some
tips na Yeah. sana kapulutan din ng aral. Yeah. Yung maganda pa doon, less kalat sa bahay. Ay, totoo, oo, 'di ba? Kasi Tama. nawala yung mga gamit na hindi kailangan. Oo, yung mga And nakatampak lang. oo. And then yung maganda rin 'no, Bernadette, kasi if you sell, hindi naman kailangan dadalhin mo sa office, eh. Marami ng avenues. Puwede sa carousel, puwede sa FB Marketplace, or kahit nga sa personal FB, eh. Puwede Yes. mong ibenta, eh. So yun yung maganda dun, and